tayo magkakaroon o magkakamit ng kaloob ng Diyos? Paano ba tayo dapat kumilos kung tayo'y pinagkalooban na ng Diyos? Ano ba ang mga paalala ng ating mga pagbasa sa linggong ito tungkol sa kaloob ng Diyos? 3 punto ang nais ko pong pagnilayan sa umaga pong ito. 3 mahalagang paalala ng mga pagbasa. Una, ang katotohanan, mga kapatid ko, na hindi tayo dapat matakot mawalan. Ulitin ko. Hindi tayo dapat matakot mawalan. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang magpapanibago ng lahat ng ito. The first point, brothers and sisters, is don't be afraid to be empty. God will make it new. Sabihin nga po natin, God will make it new. Medyo lakas natin, God will make it new. Very good. Totoo po yun. Anong sabi ng ating unang pagbasa? May isang babaeng balo na hiningan ni Propeta Elias ng tinapay at tubig. Natakot yung babaeng balo. Bakit? Wala na siyang pagkain eh. Amen? Anong sabi ng babaeng balo? Mama, alam po ng Panginoon, walang-wala na po talaga kami eh. Alam po ng Panginoon, kalahating harina na lang po ito. Alam po ng Panginoon, gapatak na langis na lang po ito. Anong sabi ni Propeta Elias? Huwag kang matakot mawalan. Ipagluto mo muna ako at bibigyan ka ng Panginoon. And what happened next? Hindi naubos ang kaloob ng Diyos. Amen? Amen? Mga kapatid, ito po siguro yung magandang unang punto eh. Sometimes we are too sigurista. Ayaw mong bitawan yung isa. Gusto mo pang magkaroon ng isa. Mali! Sa Diyos, bawal ang sigurista. Bakit po mahalaga na tayo ay empty? Bakit po mahalaga na tayo ay basyo? Bakit po mahalaga na tayo'y walang laman? For this God to fill us. Tandaan po ninyo yan. Bakit hindi tayo magkaroon ng peace of mind? Ang dami-dami kasing laman ng isip natin. Alisin muna ninyo yan, God will make it new. Amen? Bakit hindi tayo magkaroon ng mapayapang puso? Napakadami kasing laman. Alisin muna ninyo yan, God will make it new. Amen? Amen. Paano tayo magkakaroon ng pagmamahalan sa pamilya? Punong-puno ng mura. Paano tayo magkakaroon ng tiwala sa asawa? Punong-puno ng pagdududa. Paano tayo magkakaroon ng amor sa ating anak? Palagi nating minamaliit. Alisin muna ninyo yan. God will make it new. Amen? Do not be afraid to be empty. Huwag tayong matakot na mabasyo. Sapagkat kapag tayo'y basyo na, God will make it new. Amen. Naghahanap ka ng true love. Ayaw mo namang bumitaw sa fake love. Naghahanap ka ng magpapasaya sa'yo. Ayaw mo namang bumitaw sa mga nagpapalungkot sa'yo. Mind you, my dear friends, our first reading constantly reminds us, huwag kayong matakot mawalan. Hindi naman kayo papabayaan eh.
Amen? Tandaan ninyo ito. Don't be afraid to be empty. God will make it new. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ikalawa, hindi lang po God will make it new. The second reminder is this: do not be too stingy. God will give you everything. Sabihin nga natin, God will give you everything. Totoo yun. Totoo yun, mga kapatid ko. Ano yung ibig sabihin ng stingy? Kuripot. Ulitin ko. Anong ibig sabihin ng stingy? Kuripot. Anong sabi ng Panginoon sa ating mabuting balita? Nakita ng Panginoon yung mga mayayaman naghuhulog ng kapiraso lang nang hindi na nila kailangan. Anong sabi ng Panginoon? Towards the end. Pero, ang babaeng balong ito na may description, dukhang-dukha, mahirap na mahirap, yagit na yagit, pulubi. Why? Because she knew that God gave her everything. And God will give her everything in return. Amen? Amen? Hindi ko po sinasabing mamaya, pagdaan sa inyo ng buslo, ibuhos ninyo lahat-lahat. Hindi po yun ang usapan dito. Ang usapan po dito, ibinibigay mo ba, nare-recognize mo ba na ang lahat ng ito ay mula sa Diyos? Nagkaroon tayo ng mga pera, hindi po dahil matalino tayo. Hindi. Nagkaroon tayo ng maraming alahas, hindi po dahil magaling tayo. Hindi. Nagkaroon tayo ng maraming bahay, maraming sasakyan, hindi po dahil madiskarte tayo. It is always through the help and mercy of God. And so, therefore, do not be too stingy. Huwag kang magkuripot. Bakit? Ibigay lang yan sa'yo ng Diyos eh. Tingnan ninyo ha, tingnan ninyo. Kung hindi mapagbigay ang Diyos, ibibigay ba niya ang kanyang bugtong na anak? Anong sabi ng ating ikalawang pagbasa? Yung bugtong na anak, solong anak, nag-iisang anak, ibinigay pa ng Panginoon. Eh kung hindi ba naman talagang mapagbigay Diyos na ito? Solong anak na, ibinigay pa. May bonus pang Holy Spirit. Tapos ikaw ngayon magkukuripot. Tapos ikaw ngayon magdadamot. Tapos ikaw ngayon magsusungit. Kahiya-hiya naman sa'yo. Amen. Amen. The second point, my dear friends, don't be too stingy. God will give you everything. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Huwag kayong magkuripot. Tandaan ninyo, pag ibinigay ninyo ang lahat, ibabalik din yan sa inyo ng Panginoon. Lahat, lahat, lahat. Napatunayan na po natin yan. Magtataka kayo, bigay kayo ng bigay, pero hindi kayo nauubusan. Amen. Amen. Magtataka kayo, pakain kayo ng pakain, pero hindi kayo nagugutom. Amen. Pero yung mga kuripot, yung mga maramot, nauubusan. Bakit? Eh nakatikom kasi sila eh. Di ba sabi ko sa inyo, kapag ka ikaw nakabukas, talagang magpo-flow. Magpo-flow talaga yung mga blessing sa kamay mo. Eh nakabukas ka eh. Pero hindi yan mawawalan. Lalagyan kasi yan lagi ng ating Panginoon. For you to become instruments of His mercy
and love. Ikalawang punto ulit, don't be too stingy. Huwag kayong magmaramot. Huwag kayong magkuripot. Huwag kayong magsungit. Magbigay kayo. Bibigyan din kayo ng Panginoon. Sabi ng Bible, siksik, liglig, umaapaw pa ang ibibigay sa inyo ng Panginoon. Amen? Palakpakan ulit natin si Lord. Ikatlo, ano po ulit yung una? Don't be afraid to be empty. Hayaan ninyo na mawalan kayo para punan kayo ng ating Panginoon. Hayaan ninyo na mabasyo. Yun pala yung word. Mabasyo kayo upang punan kayo ng Panginoon. Ikalawa, don't be too stingy. At ikatlo, don't hesitate to give your all. Sabihin natin, don't hesitate to give your all. Tandaan nyo to ha? Tandaan ninyo to. God sees and appreciates you. Ulitin ko yon. Gustong-gusto ko tong puntong ito. God sees and appreciates you. Yun pong babaeng balo, hindi siya na notice nung mga tao. Pulubi siya Dukha siya Alam po ninyo, sa templo, pag yung kultura po nila, sa templo po, pagka po naglagay ka ng pera sa templo, nag-iingay yung lalagyan. Kaya alam ng tao, kung naglagay ka ng malaki o maliit. Amen. Nagigets po ninyo? Nagigets ninyo? Kapag ka maliit yung lagay mo, walang tunog. Maliit Ganun sa templo sa Jerusalem. Pero, kapag ka malaki ang bigay mo, maingay yung lalagyan. Talagang nag-iingay yung lalagyan. Ganoon po sa templo sa Jerusalem. Itong babaeng balong ito, hindi siya na-notice ng mga tao. Bakit? 2 kusing lang ang nilagay Sabi po ng teacher ko sa Bible, paano mo masasabi na she gave her all? Kasi daw po, 2 ang ibinigay ng babaeng balo. Pwede naman kasing 1 kusing lang Ay, itatabi ko na lang itong 1 kusing para mamaya ko, pagkain ko. Pero hindi yun ginawa ng babaeng balo. Ang ginawa ng babaeng balong, dukhang-dukha, ibinigay niya ang 2 kusing. Hindi nga lang na-notice ng mga tao. The point is this, Jesus noticed it. Jesus saw it. Nakita ng Panginoon ang ginawa ng babaeng balo. Mga kapatid, minsan po papanghinaan talaga tayo ng loob. Ginagawa mo ang lahat, pero hindi ka na-appreciate. Amen? Minsan po talagang masisiraan ka ng loob You gave your all, you did your best, and yet no one appreciated it. Sa mga nanay, napasalamatan ba kayo ng anak ninyo noong sinabi nila sa inyo, Nay, gisingin mo ako 5:00 Nung ginising mo, sila pa galit. Hindi man lang nag-thank you. Amen. Yung mga tatay, napasalamatan ba kayo ng mga anak ninyo nung pagod kayo, kakabiyahe, kakatrabaho, hindi man lang, Tay, thank you Sa mga anak na nandirito, sa pagbibigay ninyo sa inyong mga magulang, bagamat ito'y utang na loob at hindi obligasyon, nakakapanghina yung nagbibigay ka na nga, naghahanap pa
magulang na ito. Amen. Sa atin lahat na palaging ginagawa ang best, na hindi man lang nakatanggap ng salamat, na hindi man lang napuri, talagang nakakapanghina ng loob. But the third point reminds all of us, sige lang, ang Diyos ang nakakakita ng lahat ng ito. Wala pong nakakaligtas sa mata ng Diyos, maliit o malaking paglilingkod. Wala pong nakakaligtas sa mata ng Diyos, maliit o malaking pagbibigay. Tandaan ninyo ito, hindi man kayo mapasalamatan dito sa lupa, ang Diyos na nakakakita at nakakasaliksik ng ating puso ang magbibigay gantimpala sa ating pagkakawang gawa. Amen? Because God sees and appreciates you. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Minsan po, mga kapatid ko, talagang, okay na yan eh. Hindi naman nila na-appreciate eh. Wag. Hindi naman sila ang pinipilit nating pangitiin eh. Ang Diyos. Okay na yan. Hindi naman nila pansin na yan. Wag. Wag tayong maging complacent sa mga bagay-bagay. Let us give our all in everything. Even if no one notices us. Even if no one appreciates us. But this God, again and again and again, I will repeat, this God sees you. This God appreciates you. This God notices your hard work. Amen? Palakpakan ulit natin ang ating Panginoon. 3 punto, mga kapatid ko. What are the reminders of this 32nd Sunday in ordinary time? 3. Don't be afraid to be empty. God will make it new. Don't be too stingy. God will give you everything. Don't hesitate to give your all. God sees and appreciates you. Sabi po ng isang kanta, alam ko po, nagamit ko na ito. And if I should never go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for good times and bad times. I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Mga kapatid, sige lang. Gawin nyo lang yung best. Wala namang hindi nakikita si Lord eh. Sa pagtuturo, give your all. Sa pagsisermon, give your all. Sa pagiging nanay, sa pagiging tatay, sa pagtatrabaho, give your all. And this God who sees everything, ang Diyos na nakakakita ng lahat, ang magbibigay gantimpala sa ating mga ginagawa.